Kamusta na mga kalahi? Katapusan na naman ng buwan at sasalubungin natin ang bagong buwan ng Hunyo. Actually, parang napakabilis lang ang panahon na kung saan ay nagsimula tayo ng 100 days devotion bago ang aking 47th birthday. At ngayon naman, panibagong buwan ang ating harapin sa bagong buwan ng Hunyo. No? Usually, parang pinapaalala niya ang aking tungkod. Kaya dinala ko yung aking tungkod, papakita ko sa inyo. Paano ba? Ba't ayaw ito? Di ba? So, hindi ko maipatayo dahil kasi masyadong mahaba, no? So, kung makikita mo, may dalawang anyo ang ating tungkod. Itong nakaharap ngayon ay babae at itong pinapaikot natin, ito ay lalaki, no? Sa tradisyong Romano, si Janus at Juno ay ang Diyos ng bagong buwan o ng bagong taon. So they usually are two-faced God na kung saan ay isa nakaharap at isa nakatalikod. Pero dito sa aking tungkod, no, meron siyang parang ito yung representation din nila Janus at Juno na kung saan sa ating tradisyon siya ay ang Hanan, no? Diwata ng bagong simula, no? Siya rin yung diwata na kung saan ay ng katapusan, kaya marapat lang na sinama ko ang aking tungkol sa vlog na ito. Pero ano nga ba ang mga nangyari sa buwan na ito? Buwan ng Mayo. Aside from being my birthday, ito rin yung pagkakataon na ating tinawag ang bagong diwata na gagabay sa atin. Kung nung isang taon, last year, ang diwatang ating tinawag ay si diwatang Kanlaon, ngayon naman ang tumugon sa ating panawagan ay ang diwatang, kung makikita nyo, ginawan ko siya ng kwintas para makasama ko rin siya sa buong taon na to, ang diwatang Lumawig ng mga tribong Bunto. No? Sinabi na si diwatang Lumawig ay anak ni Itutungkong Kabunian. No? So parang napapansin ko sa mga diwata ng ating lahi, no? Maaring ito'y iba-ibang tribo at ibang-ibang lugar, pero mayroon siyang similarity. Like si Itutungkong Kabunian, ay meron din namang tungkong langit sa Kabisayaan na alam natin na siya yung ama ng kalangitan o God of the Sky, whereas ang Diwatang Lumawig ay God of the Earth. No? Pero si Diwatang Lumawig usually talaga nakatira sa kalangitan at bumaba siya dito sa lupa para gabayan at pagpalain ang mga tribong buntok. No? At naniniwala ako na hindi lang ang tribong buntok ang tinutulungan niya, kundi pati tayo ng mga Tagalog o lahat ng lumalapit sa kanya. So bilang Diyos ng lupa, God of the earth, alam natin na parang sinasabi sa Biblia, God of the earth, siguro ito yung kamunduhan, lahat ng pleasure and lust and everything. But sa nakikita ko, there is nothing wrong with that. Parang katulad nga ng sinabi ko kagabi, walang masama at mabuti. Ang masama at mabuti ay isang reaction lang sa ating mga kilos at gawa. Kaya kung tama ang iyong kinilos, malamang ang resulta ay tama din, yung end result ay mga magaganap. At kung anuman, kung meron kang mga maling nagagawa o kinikilos, you expect to have wrong actions and result, no, in your life na unpleasant. Kaya nga, ang payo natin kagabi, dahil kasi meron tayong kalahi o kaibigan na humingi ng payo sa atin at sinisisi niya na sinasabi daw niya malas, no? May malas nga po ba sa atin? I think yung malas at swerte, tayo lang gumagawa nun. So kung tayong gumagawa nun, ay pwede natin kontrolin ang ating destiny, ang ating kapalaran sa pamagitan ng ating mga gawa. Ano ba ang gawa mo? Pinag-isipan mo ba ang gawa mo? Kaya sinasabi, mag-ingat tayo. Huwag magpadalos-dalos kung tayo ay gagawa ng mga desisyon o kung tayo kikilos para hindi tayo madapa o malugmok sa pagkakamali at sa maling resulta ng ating aksyon. Siguro mga kalahi, itong buwan ng Mayo, nagkaroon ako ng realization kasi this month, maraming mga bata ang lumalapit pumupunta sa Templong Antuan, sa ating bahay, no? Kung tutuusin, hindi ako makapag-vlog sa altar sa baba. Gawa nga na ang daming kalat.
Kasi may mga grupo ng young entrepreneurs tayong tinutulungan. No, they are 15, 16 years old na nagbebenta ng ukay-ukay, mga second hand na branded na damit para makapag-ipon sila ng pera sa kanilang pag-aaral this coming June. At yun nga, no, this coming June ay pasukan na. Ibig sabihin, nagba-back to normal na ang mundo, back to old normal, ika nga, no. At I'm so happy with it na ang mga Pilipino ay nakaka-recover na. I think it's not only here, but almost the whole part of the world are fully recovered from the effect of pandemic COVID-19. No? Kaya nga lang, meron na naman bagong karamdaman ako narinig, yung Mpox or monkeypox. I don't know kung anong uri ng sakit yon, pero sakit to sa balat na contagious din. No? Kaya mga kalahi, ingat-ingat po tayo. Hindi ko po alam kung ano yung monkeypox, pero parang tigdas lang din siya. Pag-aralan natin, no? Makinig po kayo sa mga updates ng Department of Health. O, tignan nyo rin, no? Sisikapin ko po magkaroon din tayo ng update para dito sa monkeypox na ito. Ano po ang dapat maisagawa? Paano natin maiwasan to? No? So, another assignment for me. So, yun nga, no? I feel young when there are young people coming into our house, no? So, parang sabi nga nila kay, late bloomer daw tayo. Pero wala namang, of course, no? Wala namang mali siya. At nakita ko na they are worthy for help. Ganyan din, nung tayo nagpupunta o bumibili sa Alphamart ba yun? Yes, Alphamart. Eh, may mga bata na nagbubukas at sara ng pintuan doon na tumutulong sa mga customer, sa mga client na namimili sa Alphamart. Ako, parang nakaugalian ko na, nabibilan ko sila ng pagkain from Alphamart. At tuwang-tuwa sila. Ngayon, hinanap din nila yung bahay ko. Kaya sabi ko kay Lakay, anong problema? Bakit parang ang bahay natin ay kumbaga na-attract niya yung mga bata? And I think the lesson for me kahapon, kailan nga ba? Yeah, yesterday, we went to Robinson's Galleria at nag-CR ako sa pay toilet kasama sila kay. And then sabi nung nagbabantay sa pay toilet, ay ano po, wala na pong bayad ang senior citizen. Sabi ko, hindi po ako senior citizen, this PWD lang po ako. Pero nung pumasok ako nga sa toilet, na may malaking salamin, and I just found out na talagang mukhang matanda na tayo. Pero sa totoo, I feel young, no? I feel young, gawa nga nagtatrabaho tayo, kumikilos tayo, na parang bata, no? But I did not realize na hindi ko na pala naayusan ang aking sarili. At kung makapapansin nyo, bawat gilid ng buko, o bawat hibla ng aking buhok, iputi na rin, pati ito, no, balbas ko. Nagtanggal lang ako ng bigote para makita ko pa kung sino ako. But then, yes, minsan, I think kayo din, no, napapansin niyo na akala natin ay bata pa tayo. We do things out of our strength. Kaya pala minsan, nalilimitahan tayo kasi may aray-aray na. Ang katotohanan, nag-uusap ang ating katawan, nakikiusap o nakikipag-usap o nagsasabi ang ating katawan na ingatan siya dahil hindi na tayo bata. So, since ako as single, wala naman tayong pamilya, wala naman tayong anak, maliban sa kapatid at pamangkin, no? Natutuwa ako na they see me as a father image kahit hindi ko sila kamag-anak o kalahi o kadugo. I'm here for everyone. Siguro, dahil kasi nga sa declaration ko, na I'm here to guide everyone. Of course, kasi nga tayo yung chief priest ng Luntiang Agama at punong binabaylan ng Templong Anituhan, ito yung tungkulin natin. Pero, hindi natin pananagutan ang anumang nasagutin ang lahat ng pangangailangan ng mga batang ito kasi may mga magulang pa rin sila, no? I think we are here just to support, to help little things, but yung big things, no, ay hindi natin pananagutan. But what we should do as an elder to our community, sa mga taong ito, is turuan natin sila ng responsibilidad.
turuan natin sila paano ba talagang mabuhay sa mundo. Kasi even me, hindi naman gano'n kadali ang trabaho natin, no? Donation-based. Ika nga, bago ka magkaroon ng 100 pesos, sa totoo lang, kailangan may meron kang 5 pasyente or more, no? Depende kasi yung mga tao dito, hindi naman sapat ang kanilang kinikita. And most likely, nagkakaroon lang sila ng energy exchange, either maliit na barya, pera, o kaya pagkain or services, no? And we welcome yung mga service offering ng mga tao para magkaroon ng exchange of energy, no? Um, Yun lang, siguro sa ngayong June, sa bagong buwan, I pray na sana ay mabuhay pa rin tayo, magkaroon tayo ng panibagong lakas. Nakita ko talaga yung aking katawan ay hindi na maayos, no? Pero pumapayat tayo. Kaya nga lang structure natin ay kuba na tayo, na talagang makikita natin na matanda na tayo. Although, kahit na nabubuhay pa rin tayo ngayon, no? Kahit paano nagsasurvive tayo, salamat sa mga diwata, sa mga ninuno na patuloy tayong sinusuportan at nabubuhay pa rin tayo, ay may mga tao pa rin nangangailangan. Yung pangangailangan ninyo, I think ang magagawa ko is i-direct lang kayo sa kasagutan. Wala sa akin ang mga boyfriend ninyo. Wala sa akin ang mga girlfriend ninyo. Lalo na sa mga nagpapagayuma, di ba? Nasa sa inyo yan. Magkaroon kayo ng tapang, magkaroon ng linaw ang inyong isipan, nakilalanin ang inyong sarili upang makuha ninyo ang inyong hinahangad. Gagabay lang ako sa inyo kung ano ang dapat ninyong gawin. Pero ang actions ay dapat sa inyo. Huwag niyong ipapagawa sa akin kasi kung ako ang manliligaw, ay siya. Ako tuloy magkakaroon ng jowa niyan, hindi kayo. So learn how to have jowa, know yourself, have a courage to introduce yourself, ipakita mo yung good side ninyo, at sana yung good side na yun ay mag-maintain, maging consistent, na kahit na magkarelasyon kayo, mabuting tao ka pa rin, kung anong nagustuhan sa'yo, magugustuhan sa'yo ng babae o lalaking sinisinta mo, ay dapat patuloy itong lumago, no? Hanggang sa mag-develop into a relationship. Sa mga negosyante naman, like these young entrepreneurs, no? Nakita ko kailangan ninyo ng, yes, hindi kailangan ang sipag at tiyaga, pero kailangan din ng focus. Yung talagang nakatuon ka sa negosyo. Huwag yung pabanding-banding sa negosyo. Hindi ibig sabihin pumasok ka dito, nagbantay ka, yun lang. Meron ding tamang behavior on how you interact with your client, with your customers, no? I'm not a businessman, hindi talaga ako negosyante, pero isang nakilala ko is yung timing, yung tamang timing kung kailan ka magsisimula ng negosyo mo, anong oras ka magtitinda. So tingnan mo kung nasan ang maraming tao. Pangalawa is focus, no? Magkaroon ka ng inventory ng mga paninda mo, no? Hindi yung bawat nagkaroon ka ng kita, may bumili, gagastos mo agad yung perang kinita mo. Tipunin mo siya, paubos mo muna ang isang batch bago ka bumili. Kasi natatabunan lang yan, at iba, naluluma. So, kailangan mo munang ibenta lahat bago ka bumili ng bago. No? Although, yes, maganda mag-restock kesa sa wala. But then, hindi mo nakikita yung kinikita mo. Yung kita is literally, you see with your own two eyes kung ano yung mga blessings na natatanggap mo. Ngayon, ang nakikita mo kasi kung ano yung nawawala. Pag nawala, okay, papalitan. So, ganun din sa iyo, hindi ko na mention kung anong pangalan mo, yung bagay na nawala sa iyo, babalik din yan. Magtiwala ka lang. So, by this time, you have to be focused to protect kung ano man ang nasa iyo. Diba? Kung ibebenta mo siya, good, no? Yung marketing din, sana huwag kang mahiya na ilabas mo ang iyong mukha, ipakilala mo sa mundo kung sino ka, para maging kaakit-akit ka. Ganyan din naman sa mga nagpapagayuma, paano ka magiging kaakit-akit kung tinatago mo ang mukha mo. Mabuti ka naman, okay, nasa kalooban mo yan. Pero para ma-attract mo yung tao, kailangan ilabas mo ang pagmumukha mo.
Siguro, ano pa? Ano pang gusto kong sabihin? Meron na pala akong date na kung kailan ako mag-i-stay sa Hawaii. From August 19 hanggang September 4, yun yung duration ng time ng aking pananatili sa Hawaii. Pero ang start ng class ko ay August 22 at matatapos siya ng August 30. So, tapos pag September 4, no, yun yung last day ko. And I think September 5 or 6 ay nandito na ako sa Pilipinas. At magsisimula ulit tayo ng weekly classes dito sa San Jose del Monte, Bulacan. At June 8, we have a class, Hilot Binabaylan class sa Taguig for 9 days. So, paano? Hanggang dito na lang muna. Ito ang Apo Adman ng Templong Anito ng Lunteng Agama. Ang nagsasabing, mayari na, pag-asatin, paalam.